Magandang araw po sa lahat. Nandito kaming muli sa Babuyan at magpapakain. Bago ang lahat ay batiin ko muna ang mga taga-subaybay ng aking channel, pati na rin sa mga bagong viewers ng isang magandang araw, at maraming salamat sa panunood. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at pindutin ang bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Salamat po. Today's episode ay tungkol sa isang feed additive na mabisa para sa ating mga alagang inahin o kahit sa anumang hayop. Ang ating topic ngayon ay mag-focus lang muna tayo sa mga baboy. Hindi po ito isang paid advertisement o kung anuman, nais lang po naming ibahagi ang produktong ito. Subok na namin at araw-araw naming ginagamit bilang feed additive para sa aming mga inahin at barako. Habang kumakain ang mga alagang inahin ay dagdagan natin ng feed additive o supplement na sisal powder, isang kutsarita sa isang araw o once a day at ihalo lang sa kanilang pagkain na may tubig o dry. Bigyan din natin ang ibang mga alaga, bale sa mga breeders lang po namin ito binibigay, pero pwede rin po ito sa mga fatteners o sa weaned piglets at depende na rin sa taga-alaga kung bigyan ninyo nito. Ano ang kahalagahan ng sisal powder? Sisal powder is for prevention and treatment of rickets in young animals, osteoporosis in adult animals, calcium tetany and milk fever in lactating animals and fertility problems. Ano naman ang rickets? Ang rickets ay isang sakit na paglambot at panghihina ng mga buto dahil sa kakulangan sa vitamin D. Ang osteoporosis ay madalas na nangyayari sa mga prolific na inahing baboy na masaganang nagpapakilos ng mga mineral para sa mataas na produksyon ng gatas. Ang mga gilt sa unang paggagatas ay madaling kapitan dahil ang kanilang skeletal development ay maaaring hindi kumpleto at walang mineral na reserba bago ang pagbubuntis. Ang calcium tetany ay isang hindi pangkaraniwang kondisyon na sanhi ng mababang antas ng calcium sa daloy ng dugo. Maaring mangyari ito sa anumang stages ngunit malamang sa loob ng 7 araw sa magkabilang panig ng farrowing. Minsan ay nakikita sa pre-farrowing ngunit karaniwan sa panahon ng paggagates. Katulad ng calcium tetany, ang milk fever ay isang metabolic disorder na sanhi ng hindi sapat na calcium. Ang mga kakulangan sa mga nutrients at minerals ay nagdudulot ng fertility problems sa mga breeder animals. Halimbawa po ay ang mahinang egg cells na inilalabas ng inahin during ovulation period, mababa o mahinang quality ng semilya ng barako, panghihina o madaling kapitan ng mga bacterial infections na nagdudulot ng malubhang karamdaman at marami pang iba.
Ang sisal powder ay may taglay mga bitamina at minerals na nakakatulong sa panlaban sa mga sakit ng ating mga alaga, lalong-lalo na sa ating mga inahin. Para sa mga karagdagang impormasyon at kaalaman ay basahin din ang nasa likod ng kahon. Ito po ay araw-araw naming binibigay, umpisa sa dumalaga, bago pakastahan, sa mga buntis, sa mga nagpapasuso na mga inahin at kahit nahiwalay na ang mga piglets. Para palaging malusog ang kanilang mga katawan. Ito na po ang aming mga buntis na inahin, may mga anak na rin sa susunod na buwan. Ang mga natunghayan na pamamaraan ay based lamang po sa aming practice bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Sana ay nagustuhan at may nakuhang kaalaman sa aming na-i-share sa inyo ngayon. Huwag lang po kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. At hit the bell na rin po para laging updated sa mga next videos. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna po ang video natin today. Maraming salamat, at happy farming mga kaibigan!